Good morning, good afternoon, good evening everyone. So nandito kami ngayon sa Nakamura. Medyo nakamura ko. So kasama ko ngayon ang aking siswa na si Hello, Cindy. good or morning, si good Myrna, afternoon. AKA Cindy. So guys, nandito kami parang mag-chill. So, pinunta talaga namin dito ay Fuji or Wisteria flower. Pero sa kagandahang palad, puno yung mga napuntahan namin yan. Pero talaga, kaya kami nandito para makapag-chill at makapag-relax at makapag-usap din kami ng aking kaibigan ng one-on-one. O, di ba? Biglang usap to, guys. So, hi, kamusta sis ang buhay natin ngayon sa Japan? Buhay sa Japan's fine. Okay. Napakasarap mamuhay dito pag tahimik lang ang mga nasa paligid mo. Tapos, namimit mo yung talagang tunay na friend mo. So, ano lang ang buhay dito sa Japan. Basta magets mo lang kung ano yung culture dito sa Japan. Sa pagpanirahan mo sa Japan, mga ilang years ka na pala dito? It's running 19 years, 20 years. Oh, wow. So, sobrang, mga siguro 50 or 90% dito sa Japan na dialect, alam mo na. Yan tayo, very weak tayo dyan. May time talaga na nagkakamali ka sa pagsasalita ng Nihongo. Lalo na kapag pagkas nasa bahay ka, parang ang galing mo mag-Nihongo, pero kapag ikaw na yung magsasalita, ay naku, ano ba to? Ano ba nga isasagot ko? Ganun. May time talaga na nawawala yung pagka-fluent. So, struggle pa din yung Japanese language sa'yo? Yes, it's boko-boko language. Boko-boko language. Yeah. So, parehas lang tayo, sis. Kasi ako din, struggling ako sa lalo sa mga, yung mga salita nilang malalalim, no? Yes. Lalo pag mga tenen ko to ba? Or mga polite na words. Kasi minsan yung kinagis na natin, mga kausap natin, mga kapwa Filipina lang din natin, no? Well, actually, let's talk about your trabaho dito sa Japan. So, ngayon sa trabaho mo, sis, are you happy? Yes, I'm very, caregiver? very much happy. Kasi before, nag-caregiver na rin ako ng almost 3 years. Okay. So, dati, parang ayoko. Pero nung na-try ko yung work na yon, ay sabi ko, ang ganda pala magganito ng work. Sabi ko, parang ang gandang alagaan ng mga matatanda. Hindi lang sa matatanda. Alam mo yung the way na makipag-communicate ka sa mga medyo mahina na yung katawan, tapos yung mga physical nila, it's talaga ibang-iba sa di ba? So ngayon, nag-enjoy ako, nagtatry lang naman ako, pero nag-enjoy na rin talaga ako sa work ng caregiver kasi parang, ay alam ko na yung trabaho, medyo, saka may natutunan ako, nakakabasa ako ng konting kanji, tapos yung mga talagang the way na makikipag-communicate ka sa tao talaga. Kaya, so parang na-enjoy mo sila alagaan. Yes. So, yung hawak mo ngayon is mga elder? yeah. Wala kang mga bata or something na hawak? Wala. Parehas tayo kasi ako din, we're the same guys na work sa ngayon. So, we're both working sa nursing home. So, ako din matatanda yung bet kong alagaan. Alam mo yung pakiramdam, sis, uy, mga hapon yung alaga ko. Oh my God, parang minsan tatawagin ka nilang sense. Yes. Tapos, onechang. Tapos parang nakikiusap sila sa'yo. Parang minsan sa sinasabi pa nga nila, watashi no musumeda. Di ba? Di ba? Parang sinabi ng anak ko to, gano'n. Parang ang sarap na, ewan ko lang, hindi ko alam, or kulang lang ako sa parents, or mahal mo yung parents mo, kaya gano'n ang pakiramdam. Maybe. No? Kasi, hindi naman natin pwedeng alisin sa katotohanan na may mga kasama tayo na naninigaw. Yes. Pero minsan hindi talaga natin maiwasan yon, lalo pagka mga dementia na yung mga sakit ng pasyente. No? Minsan nauubusan ka ng pasensya, pero nangingibabaw pa rin yung awa. Yung awa, pati yung patience mo para sa kanila. Kasi talagang yung difference natin, ako medyo ganito pa yung age ko, tapos sa kanya zen, yung parang malayo pa. Kaya someday magiging ganun din tayo, di ba? Parang nilalagay mo yung sarili mo sa kanila. Yes. Hindi ko siya pwedeng ganunin kasi minsan napapaisip nga ako din minsan, sis, na
oh my God, saan kaya ako dito? Di ba, may iba, nagsasalita mag-isa. Yung iba naman, matino, pero ayaw magsalita. Pero, di ba may ganon? Tapos bingi lang siya. May ganon na may iba naman. Mga differences cases talaga. Minsan naman may ganon, kunin mo to. Oo, minsan sabi pa nila, Yung tinapay ko, kunin mo. Buta sinutusan ko dayo. Sabi, dari mo inay, kukunin Oreo. Di ba? May ganun. May yung imagination nila. Kaya, alam mo yung dun matitest yung ano natin. Kaya sabi ko, pasensya natin. Sabi ko, Nakakabilib Kaya something yung- na, ganito pala yun. Ganyan pala tayo pag tumatanda. Baka someday ako rin, Diyos ko, naawa ko sa sarili ko. Pero, siguro sa mga experience natin, kumbaga aral na yun sa atin, alam na natin kung paano prepare. Oh my God. So, ikaw, sa edad mo ngayon, since bata ka pa naman, ano yung ine-expect mo? Ano yung nire-ready mo sa sarili mo pagka dumating ka na sa 80 or something ganon, na ano ba, dapat ba ready ka, na may pera ka, na may mag-aalaga sa'yo? Sino yung expect mo makasama mo pag ganong edad ka na? Ang expect ko makakasama ko siguro talaga yung family ko dito sa Japan. Talaga? Kasi What if mag-asawa na yung anak mo? dito naman kasi sa akin na yung mga nakikita ko, yung pag nandito ka sa Japan, tapos may anak ka, hindi ko, although nasa lodging home ka or nasa stay-in na lodging home ka, hindi ka naman nila pababayaan, binibisita ka talaga nila. Or sometimes, pag nasa day service ka lang naman, dinadala ka lang doon para gusto nila maging anshin ka. Parang hindi ka maglakad mag-isa. Oo, or maglalakad ng isa. mabasagas- Instead na magkakaroon ka ng accident sa loob ng bahay, why not dadali na lang kita sa lodging. Oh my ganon. God. Kaya, So, nakita mo yung sarili mo na dito ka sa Japan talaga? gusto ko dito talaga na lang sa Japan kasi nakita ko kasi nature nila, hindi sila, may mga, pero not all may mga pabaya din sa mga parents. Yeah, may Pero pinapabayaan nila. siguro pagdating sa case ko, dahil ako, willing ako mag-alaga. Kahit sa benan ko, sinasabi ko sa benan ko, pag tumanda yung benan ko, hindi ko siya ilalagay sa lodging. Oo. Ako mag-aalaga. Mabait naman kasi biyanan mo. Kaya sabi ko, wag kang mag-alala. Kasi si Okasang, siya takot siya ilagay sa lodging. Oo naman. Kahit naman sino. Kasi siya, di ba, nagtatrabaho siya sa Bioin. Oo. Sabi niya, mama, pag nagtoshi na ako, wag mo ako agad ilagay sa Bioin, ha. Sabi ko, ayaw mo naman pala, why not? Sige, alagaan kita. Mama tawag sa'yo ni Oo. Okasang. Ang tawag niya rin sa akin, mama. Sweet naman kasi si Okasang. Kahit ganun. Pero napunta na sa family ko tuloy. Ako naman, since wala naman ako anak dito, tapos hindi ko rin alam kung ano yung plan ng asawa ko dito sa Japan, kung gusto niyang tumanda dito. So, syempre, mauuna ako. So, gusto ko alam mo yung sa situation ko since may SLE ako for 20 more than years na, plano ko, sabihin sa akin ng doktor na, umuwi ka ng Pinas, i-enjoy mo na lang yung 6 months. Gusto ko ganun. Yung planted, for example, sana, hopefully, pinipray ko na sana umabot man lang ako kahit 70 or more. Kasi parang marami pa akong magagawa. Gusto ko pa mag-work. Marami ka pang plans. O kasi nakikita ko dun sa nursing home na 72 is very young. Yes. Young pa to stay in nursing home. So Yes. sabi ko, may 91, may 98. So sabi ko, ibig sabihin, bata pa ang 70. So meron pa akong mahabang panahon na gagawin. Marami pa akong kayang gawin. So, gusto ko malaman, sana, sabihin sa akin ng doktor na, Sheila, i-enjoy mo na lang yung natitirang buhay mo. At least, gusto ko umuwi ng Pinas, tapos ayoko na magpa-doktor. Kung sabihin naman sa akin ng doktor na, yung pagkakatiwalaan ko ng doktor na, 6 months na lang tira sa'yo. Gusto ko enjoy yung buhay ko sa Pinas. Kasi, syempre, parang, yung pinaghirapan mo sa Japan, nandun sa Pinas Sa Pinas. Kumbaga, makasama man lang yung family mo. Ikaw kasi, alam ko situation mo ngayon kasi nandito yung anak mo. So, wala namang plano yung dalawa mag-Pinas. Malamang dito yung Dito, so, future nila. So, dito ka pala. Oo, Bakit iniisip mong ilagay ka sa lodging home? Hindi, just in case lang ba? Kunyari, pag may mga lakad sila. Okay, iwanan ka lang sa day service. Instead na iwanan ako sa bahay. Oo, day service. Kasi siyempre, pag lumabas sila, pag tumari, pag nag-overnight sila, siyempre, hindi rin sila magiging comfort kung ano na ginagawa ni mama sa bahay. Di ba? Correct, At least, pag nasa day service ka, anshin sila. Tsaka hindi, matagal naman yung binayaran mong hoken Ever since nandito ka sa Japan, di ba? So,
More than Pero malaki-laki na yun. maano lang din, pasalamat lang din ako sa asawa ko dahil nandyan siya parati. Yun lang yun, no? Swerte, no? Pagka nakapangasawa ka ng hapon. Maaasahan mo siya kahit anong pwede mo ipagawa sa kanya. Siya na yung second doctor ko. Yeah. Actually, siya ngayon parang may handle talaga ng case mo eh. Siya nakahandle sa case ko. Ako nakikinig lang ako sa doktor ko kung ano yung gagawin. Kumbaga, ako lang yung aksidente na May hawak sa katawan may hawak mo. sa katawan ko. Pero siya nakakaalam. Lahat ng mga treatments, lahat ng mga ng communication, negotiation sa doktor, siya. Lahat ng mga answers, siya. Well guys, actually, bakit namin pinag-uusapan yung ganong No. usapan? Kasi paras kaming under medication. Yun. Magpapasalamat tayo sa binigay ni Lord sa atin, kung ano man binigay sa atin. Sus ko, grabe, i-take care po natin lahat po yun. So warrior ka sis. At least no, pinagpasalamat mo na may asawa kang mabait. Yes. So, Talagang for support. pinag-pray ko talaga siya na sana wag lang siya magkasakit dahil paano na ako pag siya yung nagkasakit. Bakit kaya ganun, no? Kasi tayo yung, ganun ka ba mag-pray? Paano ka mag-pray? Sabi ko, Lord, lahat ng mga plano mo sa buhay ko, nagawa ko. Pero, sabi ko, yung binigay mo sa akin, sabi ko, plan mo ito para magiging mas malakas ako. Siguro alam mo na kakayanin ko ito, kaya binigay mo sa akin. Pero nakaya ko, Lord, sabi ko. Pero yung lakas na yun, it's from you. Binigyan mo ako ng magandang proseso para makasurvive. Kaya yun, sabi ko, sa asawa ko Asawa talaga. mo, lagi mong pinagpipray din. Importante yun, no? Importante. Kung sino yung nasa paligid mo, yun ang una mo pinagpipray. Ako din, na sana mahanap niya yung gusto niya. Ganun ako eh, alam mo, sa asawa ko, sana ma-found niya yung para sa kanya. Kaya naniniwala ako na lahat ng nangyayari may dahilan. Yes. Kumbaga nilalagay tayo sa magandang process. Kaya ano ka lang ang tawag dito, trust the process daw sabi. Kasi minsan, ito bago ako nagkasakit, minsan may mga realization, after ko pala nagkasakit. Tapos, syempre, ang dami ko ng pinagdaanan. Tapos, bigla kong nailagay sa utak ko na, alam mo, kung hindi siguro ako nagkasakit, kung hindi ako nagkaroon ng SLE, siguro loka-loka talaga ako. Bakit Alam mo yun? Bakit mo naman naisip yung ganun? Hindi, kasi sobrang lasinggera ako. Tapos, lahat ng gusto ko itry, tinatry ko. Kumbaga, hindi naman sa pariwara. Hindi lang ako lumaki ng maganda. Di ba, nakwento ko na sa yung history ko. Yes. Kaya walang pumipigil sa akin kung ano yung gusto kong gawin. Andyan yung, pag naalala ko lang lahat grabe, pag inaalala ko, sabi ko, alam mo, binigyan talaga ako ng, parang kinatok ako ni God. Kinatok niya ako na, hoy, tama na, magpakatino ka na. Natira na lang sa akin yung sa alak. Dati Pero ngayon, as in, totally wala na si alak na lang natira. Pero before, nung nasa banda ako, lahat ng kalokohan meron ako. Kaya siguro nung bigla akong nagkasakit, tapos bigla akong, syempre ititigil mo yon, wala ka ng barkada, as in lahat ng klaseng barkada, syempre pag group band ka, di ba? Sabi ko talaga, siguro, kasi katawan mo, 11 years old, nag-work na ako Working student talaga ako mula high school. Same tayo, working student din ako nung ano. Ang pangit ng working student ko kasi stay in ako. Ma. Tapos yung hindi ako nakakasali ng mga activities sa school kasi half day pa ako kasi principal yung teacher ko. College pa nga ako, nagtatriumph ako, nagsasarali. Alam mo yung sarali na brand ng ano? Ay, naku, grabe. Titinda ka? Napakagrabe. Ang laki. Businesswoman ka na Ang talaga. laki na tinulong sa akin ng Sarali sis. Kasi Marami ka na pa-member. marami ako na pa-member, marami akong benta, tapos may mga benefits na mga groceries. Magkalaban yung abon sa Sarali, di ba? Yeah. Oh, Kaya galing. sa Sarali ako, Diyos ko, grabe. Tapos nung nag-Hong Kong din ako, nagbebenta ako ng mga pantalon, ng mga damit. Kaya sabi ng Ang kapatid galing ko. mo, no? Nag-Hong ka? Yes, nag-domestic worker po ako sa Hong Kong. Bahay? Oo. Ano yung ginagawa? Naglilinis? Pangkatulong, nag-aalaga ng bata. Hala, hindi ko nakikita sa'yo yun. Nagkatulong ako sis. Kung kumbaga nakagraduate ako ng college, sabi ko sa mga kapatid ko, ayoko mag-Hong Kong kasi nag-graduate Sayang ako. yung Graduate ako, bakit ako mag-Hong Kong? Pero educated nung ka. nagtrabaho naman sa bangko just for 6 months tapos change. Oo, kasi hindi ka na Nakakapagod.
nakakapagod yung mag-apply, maghanap Oo. ng trabaho. Sabi ko, sige ate, kunin nyo lang ako dyan. Kaya ganon. Kaya Gusto mo na kumuha. lang abroad. Kaya habang... Teka lang, nag-abroad ka. Bakit ka napunta ng Japan? So, ganito yung story. Hong Kong, from Hong Kong to Japan. Nag-Hong Kong ako. Tapos sabi ko, parang ayoko na sa Hong Kong kasi na-experience ko na sabi ko, sa ibang bansa naman ako, bumalik ako ng Pilipinas. Nagtrabaho ako sa duty free. Oh, Nagtrabaho ako sa duty free ng flight. Dapat nag-flight attendant ka kasi Yun ang yun ang talagang dream ko. Yun nga lang. Alam mo na kapag stewardess ka, Oo. walang ganito. Syempre yung mga parents ganun ko. ba? Oo. Kasi Magastos siya. magastos talaga siya. May training. Entrance, tapos training, tapos yung... Nalobat kasi ginalitan ko battery. Alala, balik ka rito. Ayun. Ano ba? Nalobat na siya. So, i-edit mo na lang yung lab, ikat mo. Tapos, mag-flight steward ka sana. Oo. Sabi naman ng tita ko, susuportahan niya ako. Yun nga lang, siyempre, yung support. Tapos yun, Napakasawa mo si kuya. And ito, 3 months to 4 months pala ako dito sa Japan. Hindi ako nagtrabaho kasi sa gabi. Sa Ishokara, pag unang punta ko pala sa Japan, hindi talaga ako nagtrabaho sa gabi. Talagang ako sa factory. So, sa tita ko, nagkita kami ni kuya mo, 3 months, 4 months, if not mistaken, 4 months. Nagkita kami ni kuya mo sa mismo sa ng tita ko. Sa snack. Oo. So, yun, doon ko siya pinakilala sa akin. Akala ko, joke na sinabi na ganyan, parang type ng kasama ko itong pamangkin mo, Mama Jane, ganyan. So, nung na-meet ko siya, ako naman, suplada kasi at impacta ako. Maldita. Sabi ko, ayoko din Maldita type. Ayoko Pero talaga. sweet. Ayun, nung nagkakilala na kami, ayan, siya, talaga nag-effort siya. Yung mga sira na pintuan ng CR ng tita ko sa snack niya, Ginawa niya. Oh! Tapos yung mga Parang namamanhi ka. Ang sweet. Talaga ang dami niyang effort para makuha niya lang siguro yung feelings ko. Kilala kami, hindi ako nagkamali sa kanya sa pagkakakilala at pagpili. Nice. Siya yung nagbigay talaga ng brighter ng buhay ko. Yan. So, nice, no? Swerte. Para talaga siya sa'yo. Yes. Di ba, isipin mo, nag-focus siya sa'yo. Sa dami na ng babae sa buong mundo, ikaw pa talaga yung Yes. natargetan. Wow! Natalo yung nurse na girlfriend niya sa akin. Na-cupid ka. Ay, talaga ba? Oo. Haponesa? Haponesa. Oh, kuya, nurse pala gusto mo. Nag-nurse din ako or saka midwife. Nag-aral din ako. Ayun pala, nakuha niya na yung gusto niya. Pero alam mo talaga, parang para kaming destiny. Si kuya mo gusto niya rin maging pilot eh. Oh, Ako din gusto ko rin maging stewardess dati. Kaya sabi ko, parang destiny Kaya na pala alam ko na, kaya pala parang aeroplano si kuya mag-drive. Yes. Lumilipad-lipad. Yes. Ang galing niya. Parang talaga kaming parang destiny kasi yun din ang niya eh, dreams niya. Ang dreams ko din yun. Talaga? Pang-aeroplano pala kayong dalawa. Kaya talaga Norimono. Yes. So, ayan. Well, actually, sa buhay natin sa Japan ay napakaswerte. Kasi nakakain tayo ng maayos, nakakagala tayo ng masaya. Alam mo, pagka nagkakaroon na pala tayo ng edad, gusto na lang natin mga ganito, no? Yes. Pansin ko. Kasi dati, di ba Malling talaga is, parang feeling natin, parang ngayon, parang nasusuffocate. Na-relate mo na, yung, diba, yung sa akin, di ba? Napansin ko. Ako, hate ko to, dati-dati yung mga ganito-ganito. Di ba, nakakamendok sa maglakad. Pero nung nung nasanay na ako sa asawa ko, dinadala niya ako sa iba't ibang ganito mga view. Ibig sabihin, gusto mo na ng peace of Yes. mind. Ang tagal. Peaceful life. Katahimikan, Mas gusto ko yung maging relaxing. tahimik kasama yung asawa ko, kami lang nagde-date. Hindi kasi, tsaka, pansin mo rin. Tapos, ngayon parang, katulad ng shoes natin ngayon. Para mga tayo. Tayo bumili nito sa Toki, di ba? Di ba? Kumbaga, yung affordable, at the same time, relaxing lang. Yes. Parang sa nature lang din na, masyal kami dito, naka-outfit, pero nasa peaceful na lugar lang tayo. Parang, nag-iiba talaga. Nag-iba talaga yung atmosphere ng natin eh. Gusto, no? Ang ganda. So, ayan. So, yun pala, alam ko na ngayon, gusto mo pala sa Japan life, for good talaga, hanggang lifetime mo. Lifetime. So, ako, hindi pa ako ready doon sa plan na yun. Pero yun lang, gusto ko malaman. Saka, dati, yung wala pa akong asawa, di ba, history lang talaga, mag-isa ako. Ang plano ko, sabi ko mag-iwan ako ng pera sa sister ko. Sabi ko, tas gusto ko magpa-cremate. Yun, magpa-cremate ako. Tapos, pag uwi siyang Pilipinas,
not hairy. Sabi ko, not in hairy naman. Sabi ko, pag umuwi kay Pinas, iabot mo na lang ako sa anak ko. Kasi mas mura ang cremate sa Japan. Halimbawa, ilapit nila ako sa City Hall, 2 lapan lang. Tapos yung mahal lang yung lagayan, nasa 8 lapad. So sabi ko, mag-iwan ako kahit at least 50 kalapad. 'Di ba? Kasi pag nagpa-uwi ka ng, ano lang guys, let's face the life na darating naman tayo doon. Darating lahat tayo. Unahan lang talaga. Unahan lang. Sabi ko, pag ayoko nang iuwi ako na buo. Kasi Yes. ang mahal. Mahal sa 130 or 50 kalapad. Kumbaga, kalahating milyon yon. Ang mahal. So, ibigay ko na lang sa family kung naiwan sa akin. Yes. Mapapakinabangan nila. So, iiyak sila sa harapan ko. Wala namang mangyayari. At least, hindi na nila ako makitang ganon. Nasa ano na lang, picture ko na lang. Dapat maganda ako. Yun lang. Ayoko magastos. Ayoko nung paglalamayan pa ako. No. Gusto ko lang yung maganda ako sa picture. Maganda ka na nalang titigan na lang. I-post ko talaga to sa YouTube. Yun lang. Tapos, mayroon pa akong plano na tawag dito. Yung pagpiling ko bago ako mamatay. Gusto ko, di ba pag namatay ka, may nagsasalita. May nagsasalita yung yung masasabi mo sa ganito. Mga messages. Gusto ko i-message nila sa akin habang buhay pa ako. Para marinig ko. Yes. Yung kunyari, may sasabihin ka sa akin na pangit man o maganda yung sama na loob mo sa akin or mabait ba ako sa'yo. Gusto ko yung maging totoo ka. Yes. Gusto ko mag-vlog ng gano'n na alba kasama kita, mga kaibigan ko or kapatid ko. Gusto ko gano'n. Kaya si Ali, magsalita ka about sa akin. Ang maldita mo, visit ka, pamasad ka ng pamasad sa akin. Nalobot na nga yung messenger natin. Tapos sabi mo, hindi ka pa. Pero alam mo sa totoo lang, alam mo si kuya mo, natutuwa siya. Kasi friends kayo ni kuya sa Facebook, FB, di ba? oo. Sabi niya, mata sila lalabas na kakura, oy, si tabetero na. Ima na. Kasi yun na lang yung namin. Sabi ni kuya mo, mula nga na daw nang dumating si Ali sa buhay mo, parang nagiging masaya na rin siya kasi hindi ka na daw nag-iisa. Oo, kasi dati lagi kitang ginagampanan. Kasi dati parati yebakari ka lang, di ba? Oo, tulog. Tulog ako sa araw. Kaya sabi niya, mata, drive itiro ne. Oo, watashi no tomadachi, chan tumitiro ka. Hindi ako dati nagda-drive ako mag-isa, pero hindi ako nagvi-video. Bihira. Nagva-vlog ako, pero may makasama ako, di ba? Kaya sabi niya, Anton Matasoto, de mata drive itiro ne. Oo. Kaya alam mo, tuwang-tuwa si kuya mo sa'yo mula nung dumating si Ali. Kaya nalungkot ka din. Peace lang nalungkot ka din nung akala mo hindi na babalik si Ali, kaya di ba? peace lang sa'yo, bro. Naiiyak-iyak siya, love. Naiiyak Sabi talaga. ko, ano nang sabi ni Anton? Ano nang sabi ni ko, gusto mo bimil ko si Anton. Oo. Sabi, pinipigilan niya lang talaga kaya ako. Sabi ko, wag na, hayaan mo siya. Ayoko talaga. Bakit mangyayari ito? Pwede niyo pang ayusin naman to. Sabi. Ano ka naman? Tawag dito. Naiyak na naman. Alam mo sa mag-asawa pala, no? Yung first 3 years nyo, saka 4 years, alam ko doon yung pinaka-struggle. Kasi, dati, hindi ko naman minamanifest na parang feeling ko lahat na parang naging past relation ko. Parang feeling ko 4 years lang. Parang feeling ko, shit, sabi ko, hindi pa umabot. Yung parang pakiramdam ko na. Pero sa lahat, Pero hindi, pero siya lang yung pinakasalan. Kami lang yung yun na nga, nagpakasal. sa lahat ng naging kay ka lang Diba? kay Anton. Sa kanya pa natuloy. Ang dami naman nagbabalak. Marami nagmamahal sa'yo. Ang dami nagbalak. Ako, witness ko talaga. Di ba? Kaya sabi ko, bakit gano'n? Parang ang sakit-sakit naman pag maghiwalay lang kami. Kasi, ang dami naman nagbalak dati, hindi pa natuloy-tuloy. So sabi ko, konnichiwa. Tapos kaya sabi ko tuloy parang, ano ba yan? Sabi ko, gano'n na ba? Gano'n na ba kapangat yung ugali ko para? Hindi naman siguro sa pangit. May time na talaga na dumadating yan sa mag-asawa. Kailangan talaga yung sino mag-sightero. Kasi ko paras kayo ma-pride. Pero sana, no? Pero nasa babae rin talaga ako. Oo. No? Parang Ikaw na last pagdating- decision mo. Yes, ako rin sa akin. Tingin mo, no? Si kuya mo mahaba lang pasensya niya sa akin. Ako Or mahaba din pasensya mo sa kanya. Hindi, the more, Both side. the more na siyang mahabang pasensya. Talaga ba? Oo. Pag Kasi alam- parang strong personality si kuya. Ano siya, tahimik siya. Pag alam niya na galit na ako, tumatahimik Ay, din siya. ganun ba? Tapos, ayaw niya na, pag nagkaroon kami ng galit sa isa, ayaw niya na matutulog kami na may galit.
Tinatapos niyo talaga. Tinatapos niya sa gabing yun. Tapos Pinagpipray ko yun, sis. Sana, ganun. pagdating ng araw, good morning sa umaga Wala pagising na. namin, wala na yun. Okay. Yun ang talaga nagustuhan ko sa kanya. Ayaw niya mag-keep ng ano ba, ng galit. Oo. Mm-mm. Wala na yung ano, pinag-usapan. Pero napag-usapan nyo that day. Tinapos nyo ngayong araw na to yung, ano ba yung problema? Depende rin siguro sa problema, Oh, no? Kung konti almost. lang naman. Almost sa mga bata pinagawa, about sa amin wala namang gaano sa mga bata. Kasi ang sabi, ano daw ako sa mga bata. Masyado ako mapadozo, mapabigay. Okay. Walang kibishi. Talaga? Dapat pala meron tayong mga question and answer about kasi alam mo, pag nagkwentuhan tayo ngayon, dito ma-end. Yeah. So, So yun lang. yun lang guys. Gusto namin mag-share sa mga ano namin. So we're both working at the nursing home. Tapos we're both happy married. Yun lang. Happy na talaga siya. Happy na kami tayong happy din lahat. kami na asawa ko. Kaya lang Happy naman jobless. tayo. Jobless kami so far, so good. Pero okay, kaya pa naman. Kaya lang Ako- ang bigat lang sa Japan, no? Yung bills, no? Yes, kapag walang trabaho talaga. Oo. Kaya yung, alam mo yung 1 week na wala kang work, parang ang laking bagay. Yes. Kaya, talaga. Kasi katulad mo, si kuya, ang laki na ng sahod, di ba? Kumbaga, talaga siya na yung family man, kahit magtrabaho ka man o hindi, okay. Oo. Pero ikaw gusto mo pa Gusto rin ko magtrabaho mag-work. kasi gusto ko may exercise sa katawan ba? Ayun yung pinaka-reason. Pero at the same time, gusto mo pa din yung kinikita mo kasi gusto Oo, mong kasi- mai-share sa family mo. Di O, ba? nandun na rin sa family. Tapos gusto ko rin makita kung ano yung standard na ng katawan ko mula nung after ako Okay, na-operahan. correct, Kasi correct. pag hindi ako nagtrabaho, hindi ko malalaman kung ano yung... Kung kaya mo pa ba? kung ano yung lakas ng katawan ko hanggang saan ang nakakaya. Actually, malakas yung katawan mo. Yun naman ang... Malakas naman ang katawan mo. Yun naman ang sinasabi nila kasi nga daw, napakalakas ng immune system ko. Meron ba kayo lahing cancer? Wala. Bakit kaya gano'n? No? So, hindi pala So, uninherit yung Ang ano ko rin kasi, di ba nung nanganak ako, hindi ako nagpa-breastfeed. So, Tapos, parang yung na-search ko sa, sa Google, isa rin cause yun, tapos yung hindi gaano namamassage yung suso. Kasi hate ko talaga yung ng gano'n. Magpahawak. Magpahawak. alam mo na, love. May Tumayo mo pa. Kaya yun na nga sabi ni Kuya, yung iniinom natin dati. Oh. Ayun, kaya happy daw si Collagen. Siya, yung kamay niya hindi happy. Ano ka ba? Masarap nga yung pahawak kay pamassage. Huwag mo na isama yun sa vlog, love. Umabot na kami sa... Let's go! Let's Sana go na. tayo. Let's eat na! O, tara. Ayan guys, thank you for watching. This is Thank you Sheila for Lalabs watching and for our my chika-chika. Siswa Mirna. Instead. So, enjoy life in Japan, okay? Peace out. Bye!